God's sacrificial love. Then Yahweh God made garments of skin for Adam and his wife. Ang ganda ng part na ito. And he clothed them. Then Yahweh God said, Behold, the man has become like one of us, to know good and evil. And now, lest he send forth his hand, and take also from the tree of life, and eat and live forever. Therefore Yahweh God sent him out from the Garden of Eden, to cultivate the ground from which he was taken. So he drove the man out, and at the east of the Garden of Eden, he stationed the cherubim and the flaming sword, which turned every direction to guard the way of the tree of life. So dito, pinakita na ng Panginoon as He disciplined Adam and Eve. He redeemed Adam and Eve. Iniligtas niya. Dito ay ipinakita yung paano ang magiging kaligtasan ng tao para imbis na ang tao ang mamamatay sa kamatayan, iba ang mamamatay para sa kabayaran ng kasalanan ng isa. Kabutihan ng Panginoon sa kanyang biyaya, ang namatay sa cross para sa atin. And in this part of the story, kung tayo si Eva at Adan, we will wonder na bakit pinalayas pa, di ba, si Eva at Adan sa Eden. At hindi lang pinalayas, pinagbantay pa sa mga angel or cherubim, yung three. Parang pwede mo isipin, grabe ka naman, Lord, ha? Napaka-judgmental mo lang. Pinalabas mo pa kami sa Eden. Pagkalabas mo, naglagay ka pa ng cherubim. Napaka-ano mo, ha? Ang OA, ha? Sobra ka naman, ha? Sobrang concerned si Lord. Para hindi tayo magkamali. Well, one cherubim is enough to guard the tree. Actually, yung pagpapalayas lang sa Eden, it's enough na di ba? Hindi rin naman sila makakabalik doon. Pero God is so serious for man para hindi tayo mapahamak eternally. Ginawa niya dito, kung tayo sa Eva at Adam, parang ang sakit, no? Parang pwede natin isipin, hindi na ako mahal ng Panginoon. Pinaalis niya ako sa Eden. Pero hindi na gano'n ang estado ni Eva at Adan. Kasi dito, nagkaroon na sila ng repentance. Sa story na ito, hindi natin nakita na direktang nag-sorry si Eva at Adan. Pero, natanggap nila yung forgiveness ni Lord. Nung sinabi yung consequences, hindi na sila nag-retaliate. Ay, ako niya! Grabe ka naman! Sobra naman. Hindi. Tinanggap ni Adan. At simula noon, hindi niya na rin sinisi si Eva. Alam mo, ginawa niya kay, wala pang pangalan sa Eva niya, babae pa lang eh. Ginawa niya, pinangalanan niya pa si Eva na Eve. Dati na sinisisi niya, actually, sabi ni Lord, bakit nagkamali si Adan? Dahil nakinig ka sa iyong asawang babae. Kaya tayo mga lalaki, ingat. Kasalanan pala makinig sa babae, hindi yung punto doon. Kasalanan, yung hinahayaan nating, yung sobra-sobrang pangunguna. Yun yung So, dito, dati sinisisi niya si Eva. Ikaw, babae. Babae ang tawag niya eh. Babae, wala pang pangalan. Pero this time, si Adan tinawag niya na Eve. Eve. Ay, ibig sabihin, buhay. Ulitin pa ba natin last week? Buhay. Buhay ko. Di ba? Sabi nga nila, buko. Ang tawagan, pag ganyan na shortcut, buhay ko. So, buhay ko. Tawagin mo yung katabi mo, buhay ko. Di ba ang cringe? Bukulan kita eh. Di ba? Kami, corny rin kami ni Bana eh. Sabihin ko na, dear, for the sake na sa kanila, yung tawagan natin nun, Fuko. Di nyo alam ano ibig sabihin. Future ko. Oh. Future ko. Oh, di ba nag-manifest? Fuko.
Sino nakaisip nun? Ako? Hindi ako, ha? Hindi ako nakaisip niyan. Ako ba? Hindi ko alam. Malinis ako, hindi ko alam. Pero yung buko sa kanta yun, no? Change the story. Yung buko sa kanta yun, di ba? Yung buhay ko. Si Jaira Lim. Baka naman biro ko lang yun, tinutuo mo. Tatawa-tawa tayo, di ba? We don't deserve this. Hindi, God love us. It takes sacrifice for us to be in this situation. Maraming nangyayari at marami pang mangyayari at nangyayari ngayon. But thank God sa sacrificial love niya para sa atin. Pilitin natin ituon yung ating mata sa Panginoon. Alam ko mahirap minsan, parang kahit na, Pastor, pinipilit kong tignan si Jesus, pero papansin yung nasa gilid ko eh. Pilitin talaga natin. Let's fix our eyes on Jesus. Pilitin natin. Wala tayong magagawa. Distraction, nandyan yan. Pero, distraction, kaya nga tinawag na distraction, distract lang yon. It's our part. Well, thank God sa message na ito, na ang Panginoon, it takes sacrifice to redeem us. At, kapag ang Panginoon ay dumating sa atin upang tayo patawarin, tanggapin natin. Kung pwede, i-admit na natin pag binibigyan tayo ng chance, Lord, anak, admit mo na para di na tumagal, hindi na yan lumala pa, hindi na umabot sa puntong ako pa mismong gagawa na ng, wala na kasi kailangan talaga natin Diba? Pero kung pwedeng i-admit na natin, ngayon pa lang i-deal na natin, diba, privately sa ating Diyos, diba? Lord, deal with me. Diba, harapin natin sa Panginoon. Huwag tayong matakot sa Diyos. Very harmless yan sa umpisa. Ang lahat ng pagkakataon, ibibigay niya sa atin. Kaya nga, di ba? Kung magkaka-reveal lang din ng kasalanan, hiyang-hiya din ako kasi pastor ako eh. Di ba, pastor ka, nagtuturo ka, di ba? Kung magkakalabasan na, tama na, Pastor Louie, ihahayag na kita. Wala talagang, pero salamat sa Panginoon, no? Hindi yun yung paraan niya para sa atin. At nakita mo, wala talaga siyang intention to shame, di ba? To put us into guilt. Pero yung intention niya to redeem us talaga to restore us. But it takes His own begotten Son for this moment. Di tayo magtapos. Nung una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at sa mga gawa. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maihaharap na kayo sa kanya na banal, malinis, walang kapintasan. Ito ikaw at ako. Makakaharap na tayo sa kanya dahil kay Kristo na banal, malinis, walang kapintasan. Pero, stick to this may karugtong. Pero, kailangan niyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. May kondisyon, ang pangako. At huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. So makita niyo, ihaharap niya tayo. Banal, malinis, walang kapintasan. Sabi niya, pero ito na lang, manatili ka lang tapat. Okay? Manatili kang tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Panghawakan mo, kapatid. Ang magandang balita na ito ay pinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod nito. So dito sa last part, sinasabi ni Pablo, hindi lang ako iniligtas, binigyan pa ako ng pribilehiyo na paglingkuran ang ating Diyos. At ikaw din, kapatid, katulad ni Pablo. Tayo po tayong lahat.